Pansamantala pong nakalaya ang dating TV host na si Jay Sonsa matapos magpiyansa ng 10,000 piso. Kaugnay po yan ang umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, humingi rin daw ng paumanhin ng Pasay City Regional Trial Court 118 dahil nakalagay sa arrest warrant na non-bailable ang kanyang kaso. Mali kasi ang nailagay na batas sa warrant. Ang nailagay ay ang non-bailable na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayong ang kaso naman ni Sonsa ay unlawful use of means of publication and unlawful utterances na may piyansa. Ayon po sa korte, ang katagang not bailable ay hindi galing sa kanila. Ito raw ay system-generated ng e-warrant system na ino-operate ng PNP. That's why minadali rin po ng NBI na maibigay kagad yung return of warrant of arrest para yung court can clarify kung ano talaga yung nature ng warrant of arrest. And ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that they rectified that there should be a bail recommended which is 10,000 pesos. Naghain din ang kampo ni Sonsa ng motion to quash para ma-dismiss ang kaso at binigyan ng korte ang Department of Justice ng 10 araw para magkomento. Rito. Nagsara po sa mahigit 61 pesos and 56 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Mas mahina po sa mahigit 61 pesos and 48 centavos na palitan nitong April 30. Ang palitan po ngayong araw malapit na po sa all-time low noong April 29. Ramdam po sa iba't ibang produkto ang epekto ng paghina ng piso kahit sa mga produktong hindi direktang inaangkat. Saksi si Darlene Kai. Mula nang bumulusok sa 61 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar nitong April 28, 3 araw nang napako sa 61 level ang exchange rate. Ayon sa ekonomisang si Professor Emmanuel Leco, diretso sa bituka ng bawat Pilipino ang epekto ng mahinang piso. Ang pagmahal din ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Maaari na po nating asahan na pagpunta natin po sa mga palengke, magtataasan na po ang presyo ng ating pong mga produkto. Tayo po ay nag-aangkat ng bigas, nag-aangkat po tayo ng isda, karne. Marami po ang ating inaangkat. Kahit ang mga produktong hindi direktang inaangkat, apektado rin dahil sa pagmahal ng transportasyon. Habang bumababa ang halaga ng piso kontra dolyar, mas lalong tataas pa po ang presyo ng petrolyo pagdating po sa Pilipinas. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nagsitaasan na ang presyo ng gulay, karneng baboy at manok, pati isda at ibang seafood. Matumal tuloy ang benta ng mga nagtitinda. Malungkot po. Ganun na po. Dahil maliit lang kita namin. Ganun. Bawasan. Idinahilan din ng Meralco ang mahinang piso sa taas singil na 53 centavos kada kilowatt hour nitong Abril. Napakamahal ngayon din ng bilhin, pagtaas ng mga kuryente. Sobrang taas ngayon yung bill namin. Dating 5K, naging siya ngayon doblet, naging 10K na. Yung 3 beses, 2 beses na lang kakain mo. Yung kape ka na lang. Tanghalian na lang, yung tayo mo na lang tanghalian. Sabi rin ng Philippine Food Processors and Exporters Organization Incorporated, mas mahal na rin ang production cost o gasto sa paggawa ng mga produkto. Lahat kami hirap Ba't yung cost mo ng production, siyempre mahina yung hindi agad tinatanggap ng international buyers natin compare ka sa other countries. Kung yung cost nila mas mababa, siyempre hindi na tayo competitive. Dagdag ni Leco, patuloy ang pagdaos-dos ng piso at pagtaas ng halaga ng dolyar dahil sa dami ng mga produktong kailangan pang bilhin mula sa ibang bansa. Kaya mahalagang palakasin ang sarili nating produksyon at mga industriya para mabawasan ang pangangailangang umasa sa pag-aangkat. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis na pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa langis. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Naghain po ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte. Bilang tugon po ito sa counter-affidavit ng nagpapakilalang bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga na inreklamo po nila ng perjury. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nasa complaint affidavit ng Vice Presidente.
Kabilang sa mga sinagot ni Vice President Duterte, ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya malapit sa Vice Presidente, bakit kasama raw siya sa isang political meeting? Depensa ni Vice President Duterte, kalagitnaan daw ito ng kampanya at mahigit 70 rin daw ang dumalo rito. Dagdag pa ni Panelo, paiba-iba ang pahayag ni Madriaga at mayroong ebidensya ang kampo ng Vice Presidente na magpapatunay sa motibo nito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kampo ni Madriaga, kaugnay rito. Pulis na nakuha na ng CCTV habang may bitbit na babaeng walang malay sa isang motel at kalaunay sinampahan ng kasong rape, sinibak sa serbisyo. Ayon sa National Police Commission, sapat na mga ebidensya laban kay Patrolman Joshua Mendoza, kaugnay ng grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Nagtutugma umano ang salaysay ng biktima at saksi at kuha ng CCTV nakitang bitbit niya papunta sa motel ang complainant na walang malay. Doon umano niya inabuso at ginahasa ang babae. Una nang itinanggi ni Mendoza ang paratang at agad sumuko sa NBI-NCR noong Pebrero. Nakabinbin naman sa Manila RTC ang kasong rape laban kay Mendoza. 3 pasaherong sakay ng isang Netherlands-based cruise ship patay dahil sa hantavirus infection. Sa 3 yan, isa pa lang ang kumpirmadong tinamaan ng virus ayon sa World Health Organization o WHO. Ang 2 iba pa, kabilang naman sa 5 suspected cases. Isa sa 5 ang nasa intensive care unit sa South Africa, habang 2 pang pasahero ang nakakaranas ng sintomas ng virus. Ayon sa WHO, ang hantavirus ay nakukuha sa exposure mula sa ihi at dumi ng mga daga. Nagdudulot ang virus ng matinding respiratory illness o epekto sa paghinga. Patuloy pa rin ang laboratory testing ng WHO. Pero nagbigay ito ng medical care at suporta sa mga pasahero at crew ng apektadong barko. Trial Chamber 3 ng International Criminal Court nagpapasumite ng mga obserbasyon kaugnay ng pagkakaditinay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Hinihinga ng obserbasyon ng Office of the Prosecutor, Defense Counsel ni Duterte, legal representatives ng mga biktima at Office of the Public Counsel for Victims hanggang ngayong Biyernes, May 8. Sabi ng Trial Chamber 3, mahalagang bigyan sila ng pagkakataon para makapagsumite ng anumang obserbasyon kaugnay ng pananatili sa detention o pagpapalaya sa dating Pangulo, kabilang kung may mga nagbago ba sa sitwasyon. Magkakaroon din ng status conference ang Trial Chamber 3 sa May 27, kaugnay sa Crimes Against Humanity charges laban kay Duterte. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. 8% ang agwat ni Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo sa pinakabagong Ulat ng Bayan 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sa tanong na kung ngayon gaganapin ang May 2028 elections, sino kina Duterte at Robredo ang iboboto mo? 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% si Robredo. At kung sa pagitan naman ni na Duterte at Senator Raffy Tulfo, tabla ang naging resulta. Parehong 46% ang nakuha nila. Isinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2, 2026. May margin of error ito na plus or minus 3%. Ayon sa Pulse Asia, kinomisyon ito ng opisina ni Senate Majority Leader Migs Zubiri. Inalmahan ng kampo ni Second Gentleman Manasseh Carpio ang mga inilatag sa House Committee on Justice kaugnay ng perang pumasok sa bank accounts ng mister ng Vice Presidente. Ang dapat ay 2 million pesos lang, naging 2 billion pesos daw dahil sa isang systems glitch sa bangko. Kasinungalingan din daw ang sinasabing mahigit 6 billion pesos na dumaan sa mga bank account ng mag-asawa. Saksi si Jonathan Andal. 6 billion is fake and a lie. Yan ang sinabi ng abogado ni Second Gentleman Manasseh Carpio sa lumabas sa impeachment proceedings ng asawang si Vice President Sara Duterte na meron umanong 6.7 billion pesos na suspicious at covered transactions sa bank accounts ng mag-asawa batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Wala siyang ganong pera, okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Pero tumanggi si Attorney Peter Danao na sabihin kung magkano ang laman ng bangko ng Second Gentleman. Sabi niya, kahit conjugal daw ang mga ari-arian ng mag-asawa, hindi ito pwedeng basta-basta bulat-latin dahil private citizen si Carpio. Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding.
Lumabas din sa hearing ng House Justice Committee na sa nakalipas na 2 dekada, mahigit 2 bilyong piso umano ang total inflow sa bank accounts ni Carpio. Pero hindi raw ito totoo, sabi ng kanyang mga abogado, dahil nagkaroon daw ng systems glitch sa bangko. Kaya ang dapat na 2 million pesos naging 2 billion pesos. Inilatag nila sa media ang isang report umano ng AMLAC, pero ayon mismo sa kampo ni Carpio, nakuha lang nila ito online. Sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Ang pinalandakan lang nila, 6B. Diba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda eh. Diba? Na marami daw pera. Nang tanungin, sinabi ni Atty. Danao na hindi pa nila ito nabeberipika mismo sa BPI. Hiningan namin ng pahayag tungkol dito ang BPI. Sa isang pahayag, sinabi nitong alinsunod sa mga batas, hindi ito nagsasapubliko ng mga impormasyon na transaksyon ng kanilang mga kliyente, liban na lang kung hinihingi sa mga legal processes. Hiningan din namin ng pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Batay sa kopya ng AMLAC report na isinumite sa komite na nakuha ng GMA News, nakalagay na binabawi ng BPI ang nakalistang 13 covered transactions ni Carpio dahil hindi raw ito tama dahil nagkaroon ng systems bug. Kaya ang naunang sinabing mahigit 2 billion pesos ay nasa 2 million pesos lamang. Pinabulaanan naman ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang alegasyon ng abogado ni Carpio na sinadya ng komite na hindi isama ang umano'y systems glitch sa transaction report ng BPI. Pati hindi namin sinabi, nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. Tungkol naman sa tax audit ng BIR para kay Vice President Duterte at kanyang asawang si Carpio, sabi ng abogado ng second gentleman, handa niya itong sagutin sa tamang venue. Letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Isang buwang libre ang toll sa bagong bukas na Subsection 3 ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagbubukas nito. At mula sa 1 oras na biyahe mula Binyan, Laguna, papuntang General Trias, Cavite, magiging 26 na minuto na lang. Dahil po sa CALAX.